Welcome to my YouTube channel. Ako po pala si Gino Birog at nandito ko ngayon sa Canada. At ikwento ko sa inyo ang buhay ko sa part 3 na guys, kasi nakwento ko na yung part 1, part 2. Ay kwento ko na yung part 3 natin guys at naputol tayo doon sa airport guys. Doon ako sa airport guys. Nung papunta ko dito sa Canada, panahon ng COVID-19 yun guys. Matagal ako na guys, muntik akong ma-upload guys kasi ang sabi ng ng reception na, "Sir, waiting ka lang dyan sir, nakapila ko almost 1 hour guys kasi pumunta ako doon 4 hours before flight. Pumunta ako ng alas 3 ng hapon at nakaalis ako ng alas 8 ng gabi. Doon ako guys nag-antay at saka kailangan ko ma-process yung yung maraming kasi panahon ng COVID-19 yun guys. May mga swab-test pa mga ganyan guys. At doon guys, pagpasok ko doon, nakapila na ako sa baggage. At binigay ko na lahat ng mga documents ko guys na binigay ko lahat yung mga papel ko doon sa babae sa reception. Tapos biglang siya nagsinabi sa akin, "Sir, teka lang sir. Oh, pwede ka munang tumabi dyan sir para makauna yung hirap na kayo? makauna yung iba mong nasunod kasi i-confirm lang namin sa Vancouver sa yung mo kasi wala ka po palang document sir." Sabi sa akin ng receptionist doon sa sa airport sa Terminal 1. Sabi niya, "Antay ka lang dyan, sir. Umupo ka muna dyan." Tapos biglang tinawagan niya ito yung pinakamataas nila. Manager nila doon sa doon sa airport. Sabi niya, "Sir, patingin nga ng mo, sir." Parang siya umano sa akin. Umano siya sa akin, bumulong sa akin, patingin mga mo sir, yung mga conversation ng employer mo. O hindi ko na binura at pinakita ko sa kanya. Sabi niya, okay. Kasi yun daw ang nila, proof na pagdating sa Vancouver para hindi ako para baka daw ma-scam daw ako, ganyan. O nakita lahat ng mga kasi wala nang tiwala kasi wala nga akong documents kasi bakit ako mag-abroad sa Canada, mahirap daw pumasok sa Canada. Ang sabi sa akin noon at pinapakita ko na sa kanya, "Sige sir, na kita sir." At pagkatapos nito, pumunta ko doon sa sir sa meron kang matatanggap ng 550 para sa meron kang pangkain mo sir, meron doon sa immigration. Doon sa kuhanin mo yun sir. Doon ako nag-step. Tapos pagdating doon, sabi ng natanggap ko na yung 550. At sinabi niya, pumunta ko doon sa immigration sa at sa patatakan ko yung passport ko daw. Pagpunta ko doon, nakatawag na doon sa immigration. Kasi maliliit na ako sa pagdating ko doon, hindi na ako pumila. Pinapasok ko agad ako nila doon sa nauna ako kasi maliliit na ako, maiwanan ako ng eroplano, guys. Pagkatapos noon, marami pa akong pinilapan kasi about sa COVID. Marami pong tawag nito. Maraming mga pinilapan sa papel at naisipan ko may nilapitan ko yung babae. Sabi ko, "Ma'am, tulungan mo ako sa paano ba to pilapan yung maraming kasi hindi ko rin intindihan English kasi yung pagkakasabi." Pagkatapos guys, binigay ko sa kanya yung yung 550 para matulungan niya ako mag-fill up sa papel. Kasi around 7:30 na yata yun. Alas 8 ako alis. Alas 8 ang flight ko guys. Paalis ang eroplano ng ang Philippine Airlines papuntang Vancouver. At yun guys, natinulungan niya ako at pumunta ako sa swab test guys. Dami ko pinuntahan. At muntik na akong maiwanan sa eroplano guys. Ako wala iniintay, sabi niya, "Gino Birog." Pinipaging ako doon sa sa airport.
Terminal Bidino Birog daw. Kailangan na daw ako, kasi paalis na eroplano. Pagdating nung guys, sabi ng babae, sir, tinatawag, minadali ka na sir. Tulungan niya ako, dalawa silang tumulong sa akin na yung stewardess na pilapan yung mga papel. O tapos sabi niya, tumakbo ka na doon sir kasi ikaw lang inaantay. Baka maiwanan ka pa ng eroplano. O, pagkatapos noon, nakaano na ako. Ako lang talaga inaantay pag nakasakay na ako ng sa eroplano, sa gate 118. At doon na ako, kinabahan pa rin ako doon ako sa loob ng eroplano kasi ako pag nakasakay na ako, pagpatong ko doon, sierado yung pinto. Pag pumasok ko sa loob, hinanap ko yung sa 27 sa pinakagilid ako. Guys, 27 ako na upuan. Pagkatapos doon, kinabahan talaga ako guys kung paano ito pag nakarating ako sa Vancouver. Hindi naman ako sobrang kabahan hanggang hindi ako nakatulog. Sa aeroplano kami guys, ay ako may sila pamerenda kasi yun gabi pamerenda guys. Tapos binigyan kami ng na isang kain, yung tawag nito umagahan yata yun, almusal. Tapos binigyan kami tanghalian kasi matagal pong biyahe sa papuntang Vancouver. Kasi dalawang dalawang sakay. Simula sa Manila to Vancouver. At doon guys, nakarating naman ako ng maayos at pagbaba ko kinabahan ako kasi paano ba itong kasi meron silang tawag nito sa airport. Sa akin yung sa WhatsApp, yung nag-alalay sa akin, nalalayan ako ni Madam Sophia, yung agency dito sa Canada guys. Inalayan niya ako, sabi niya, sir, saan ka na? Pagdating mo sa pagbaba mo, pumunta ka doon sa pipila ka diyan. Kunin yung bagahe mo. At saka pupunta ka sa sa immigration, kukunin mong working permit. Dumating na ako doon guys sa airport. Sure ko lahat 'yon, yung mga step by step na sinasabi niya. At sa doon sa pagpasok mo sa sa entry mo sa kailangan talaga guys yung kamay mo kasi kaya pala dumaan kami sa fingerprint diyan sa Manila sa embassy kasi pero para may access na kami dito sa Canada. Ayun, na kami at nakapasok ko. Tiyatam ko lang yung itong palad para doon sa parang computer at binuksan na yung doon ako nakapasok na ako at doon na guys nag-umpisa na yung nag-umpisa na yung tawag nito, yung tanungan. O sir, anong gagawin nito? Ako pa naman mahina sa English. Ako puro yes lang ako pero nakakaintindi ako ng English guys, pero hindi ako nakapagsalita ng sa totoo lang. Hindi ako nakapagsalita ng pero naiintindihan ko yung mga sinasabi. Yun lang guys. At doon guys, pagdating sa sige, tinataka na yung ko sa punta ko doon sa kunin yung working permit. Pagkatapos noon, nasa na ako guys. Tapos sabi niya na agency sabi ni Madam, yung Canadian, sabi niya pumunta daw ako sa sa swab test itong sa gate na ganito, ganyan. Nagpasalamat talaga ako ng guys kasi sa airport ng Vancouver, marami din Pilipino na nagtatrabaho doon sa loob ng airport. Kaya ginaguide nila ako, sabi, sir, kumusta sir, kabayan, kumusta? Ganyan. So ko kailangan ko pong ma'am, mag-swab test. Saan po dito? Sabi niya, diyan sa unahan, liko ka sa kanan, nandyan. Pagkatapos noon, swab test na ako. Sabi naman ng nasa WhatsApp, kakakonta kami ni Madam Sophia, pumunta ka doon sa gate na yan, gate 25, at doon may mga taxi doon at yung address binigay sa akin. At saka pagdating doon, nakita na kami ng negro na driver ng papunta sa hotel. Sabi niya, English kayo, how are you? Sabi ng negro. Tapos yun binigay ko sa kanya yung papel, hindi na ako binigay ko sa kanya yung papel, yung address na binigay ng ni Madam. Hinatid doon ako sa Pagdating naman doon sa na hotel,
ano guys, ako lang mag-isa eh. Sabi niya, o ganito, nung pumunta ka doon sa pinaka 6th floor. Doon ako, naka-elevator ako guys. Dala-dala ko yung mga bagahe ko. At buti nila kamo doon sa receptionist na ano, may kuwan, mga paswerte lang talaga. May Pilipino na naman ako nakita. O ito sir, kabayan. O nagtatrabaho siya sa ano, sa hotel. Taga ano siya guys, taga Bacolod, Ilongga. Oh, sabi niya, sir, kung anong gusto mo, itawag mo lang, ganyan, may ano dito, kung anong gusto mong pagkain kasi nakasama na po yan sa ano, sa bayad ng ano, sa bayad ng employer mo. Ayun guys, nag-antay ako ng mga 3 days doon. 3 days ako nag-antay doon guys, at doon kami nagkontakan ng mga nagkontakan sa ano, sa employer, sa ano namin, employer ko at saka sa agency dito sa Canada. Pagkatapos dito, may pupunta diyan na ano na may pupunta diyan na doktor na para i-swab test ka, sir. Kaya doon nag-antay ko na may pumunta nga ang doktor. Swab test ako doon sa Vancouver sa hotel. Sabi niya, antay mo na ano, mga isang araw, 24 hours. Tapos noon, okay naman yung ano, result at nag-negative naman. Yun guys, ay biyahe ulit na ano. Nagpahinga muna ako doon ng mga 3 days. Pagkatapos ng ano, pumunta ako sa ano, hinatid ako na ano, bumaba ako doon sa ano, airport. At bumiyahe na ulit ako papuntang Quebec guys. Pupuntang Quebec dito sa ano kay Quebec, Canada guys. Hinatid ako ng taxi. Ang sabi ng ano, agency, ganito gagawin mo, Tagalogin lang guys, pero English yung pagkasabi niya, agency ha, agency ng Canada yun guys. At pagkatapos noon, nasa airport na ako. Airport na ako guys. Ayun, papunta na ako dito sa ano, sa last flight ko papuntang Quebec, Canada sa trabaho ko. Ayun guys, at ang kwento natin guys, dudugtong natin sa part 3 at please subscribe to my YouTube channel at like and share. Yun lang guys, at bye bye.